gaano po ba ka-common ang heart disease sa Pilipinas? At saka ano po ba yung edad na pwedeng magkaroon po ng heart disease? Go ahead po, Doc. Okay. Yung first question nyo, ganun ka-common. As you can see, ang cardiac disease po, isa sa nangungunang sani ng pagkaroon ng sakit ng Pilipino at ng pagkawala ng mga tao, pagkamatay po. So, yung common po, depends po kung nung age. Okay? Common sa childhood o yung mga bata, ang congenital heart disease at hindi pa puro sa atin nawawala, rheumatic heart disease. Sa edad naman po ng mga nagbibinata, marami pong mga nagbibinata ngayon na nagkakaroon ng parang yung bigla pong magpapaklinas ngayon, hinihimatay po nila, nagkakaroon po ng arrhythmia. Okay? Pero ang pinaka-common po na sakit po is yung ang kilalang kilala, dalawa, high blood at saka yung heart attack o bara o sakit sa puso, which may start dati ang start niya 45 sa lalaki, 40 sa babae. Ngayon po babata na ng babata, 40 na sa lalaki, 35 sa babae. Earliest ko nakita nag-heart attack po dati before, pero naka-drugs naman yun, was 23 years old. Pero yung pinakita kong because of is mga 30s po, 32, 30, gano'n. Sa sobrang taas naman po ng cholesterol. So, yun po yung common. Pero madami pa pong klase ng heart disease. So, when we discuss heart disease, ano ba yung gusto natin? Siguro yung pinaka-problema natin ngayon is heart attack tsaka high blood po. Okay. Okay. Tapos, ano po yung pangalawang tanong nyo? Yung pangalawang tanong nyo po, Dr. Nalimutan. Ayun, opo. na-discuss ko na pala ng sabay. Opo. Okay. So Doc, before I give to you, Ma'am Annie, so may sinabi po kayo mga iba-ibang klase ng mga heart problems at saka mga dapat nating paghandaan, But later on, siguro slowly, isa-isahin po natin itong mga to if there is time, because of course kung lahat po tayo ay pwedeng magkaroon yan, we have to know all the things na we have to do or to prevent or to avoid doing para hindi po tayo magkaroon ng mga ganyang klaseng problema. But now po, we will give the screen to Ma'am Annie. Ma'am Annie, go ahead po with your question. Thank you. Maraming salamat, Attorney Doc Eva. Sasamantalahin na namin ang iba pa naming katanungan sa inyo. Okay. Ano ang pinakaunang signs ng heart disease na madalas hindi napapansin ng maraming tao, Doc Eva? Pakinggan niyo po, panoorin niyo pong sasabihin ni Doc Eva. Go ahead po. Thank you. Una po, yung mga madali kang mahapo o madaling mapagod, iba hindi pinapansin. Alam niyo naman po yung mga tao gagawa ng rason. Sabihin puyat lang sila o mahilig sila sa reason anemia. Anemic daw sila. So, isa po yun. Isa pong madaling mapagod, madaling mahapo. Yung po iba, sumasakit ng dibdib. Yung pagsakit-sakit po ng dibdib, di pinapansin. Sinasabi na muscle pain lang o sinasabi napagod lang po sa trabaho. Nun, may chest pain kasi na ang manifestasyon po is parang sinisigmura, para kayo ulcer. So, minsan po, ang sasabihin ng mga yung mga kapitbahay natin, yung mga hindi pa masyadong maalam sa ganito, uminom ka lang ng antacid para mawala yung paninikmura mo. Pero actually, yun na yung mga signs ng pananakit po ng yung pong signs na pagpaninikmura, mga signs na po yun ng pananakit ng dibdib. Yung po sinasabi kasi dito na sinasabi po nila na yung namamanas ang binte o ampa, usually mga late signs na po yan. Yung in terms po sa puso, palyado na pati right side ng heart mo para mamanas ang paa mo. Okay? O kaya minsan, kaya namamanas ang paa, barado na yung maugat, late na po napapansin. Yung pong iba dito, yung ubo po ng ubo sa gabi, mga late signs na po yan. Okay. So, Miss Annie, oo. Doc, okay, ang dami niyong sinabi, Well, unang-una sabi niyo, madaling mapagod, and then sabi po ninyo yung sumasakit yung dibdib, sinisikmura.
However, some of us would think na this is just simple, hindi natin alam kung yan na po ba ay senyales na or hindi. How would you know now if this is just normal, yung you feel na pagod ka, sinisikmura ka, masakit ang dibdib mo, or it is already a symptom that you are having heart problems? Doc? Unang-una po, kung nalaman namin kung normal, kasi may mga tao din po kasi yung matatakutin. So marami kaming tinatanong na tanong sa clinic namin, history kami. Yung mga activities po, tinatanong namin. Yung pong kaya nilang gawin, tinatanong namin. That would tell us kung more or less, tama po yung symptoms na sinasabi nila. Aside from the history po, syempre importante yung family history niyan, yung kailan yung onset ng symptoms niya, kung continuous ba to, is it progressive. Yan po yung mga inaalam namin sa clinic. Aside from the activity, so kailangan alam namin kung saan nagmumula, saan po papunta yung, halimbawa, usapan natin yung chest pain o yung saan po nagsisimula to, saan po papunta to, at kung hapon naman po, ano ba tong hapon na to? Progressive po ba tong hapon na to? Habang tumatagal po ba, lumalala tong hapon na to? Yun po, kasi may mga pasyente rin na masyadong natatakot kasi nga po misinformation. So, na-exaggerate nila yung symptoms. So, sometimes, tinatanong namin mabuti. Minsan, meron nagsasabi sa akin na ito yung nararamdaman yan. And then, we ask questions na sinasabi namin sa pasyente, tinatanong namin, from there, nahuhuli na namin kung more or less, there is truth to what they're saying. Ngayon po, aside from that, pag mukhang mahirap talaga yung symptoms, diyan po pumapasok yung tulong ng ECG at chest x-ray po. At kung may pera na po yung pasyente, handa na po siya, magpa-2D echo po at magpa-check ng cholesterol. Kasi minsan, normal naman yung mga bagay na yan, pero makita mo yung cholesterol niya, mataas naman, normal lang echo. ECG yung pala, sobrang lapot na ng dugo because of the very high cholesterol po. So, they could manifest as parang mabigat kumilos, parang laging hapo, o minsan po yung, kasi sluggish na ang flow ng blood natin nun. Tapos minsan po yung chest pain, parang mabigat lang. Yan, pagkakita mo ng cholesterol, taas-taas ng cholesterol. And then of course, kasama din po dyan yung pag-examine namin sa pasyente. Kailangan pinakinggan namin pati po yung tibok ng puso, yung heart sounds po niya, yung blood pressure po, pinapatinan namin. Kasi yung blood pressure, kung hindi yan kontrolado, pwede rin niya mag-cause ng hapo o hingal at pwede rin mag-cause ng chest pain yan. Okay? Tinatanong din namin kung ano ba yung mga activities ng pasyente. Kasi ubo ng ubo, kagaya ng ubo ko ng ubo, parang mabigat na yung dibdib ko, kakaubo po. Sige, marami po yan. Okay. Kaya po, tinatanong namin, nakaupo sila sa clinic, tinatanong namin mabuti. Okay. Attorney, singit tayo. Okay. Attorney, mayroon kayo sinasabi a while ago. Yes. Sige po. Go ahead, Attorney. Yes, well, siguro Miss Annie, ako, siguro ganyan na hindi nawawala, at saka siguro hindi mo alam kung ano talaga yung nararamdaman mo. I think, Miss Annie, lagi natin itong pinag-uusapan, magpa-check up na kaagad sa doktor. Huwag mo nang iisipin na normal, yung masakit yung dibdib mo, at saka masakit ang sikmura mo, hindi nawawala. Then I think you really have to go na to the doctor. Lagi kang pagod, go na to the doctor. Di ba, Miss Annie? Oo, Thank you very much, Attorney Dot. Maraming salamat. Okay. Attorney, tatanungin ko si Doc Eva. Mayroon siyang mga binanggit kanina, yung mga signs, yung mga, pag limbawa ay lagi kang sinisikmura, kaala mo, ayan, ay parang ulcer, namamanas. Late na yon. Apo. Inuubo sa gabi. Doc, kanina binanggit nyo, yung paninikmura pwede pong early. Ano po? Yung manas Yung pwede rin early. paninikmura pwedeng early sign. Opo, yung sigmura po. Yung manas po, usually mga late na yan. Pero Doc, yung sa sinasabi niyo po, yung parang sinisikmura, pag ininuman mo ng antacid, nawawala naman, pwede ba natin i-roll out yun dahil na
naayos, naging normal yung kanyang pakinamdam, okay na po siya. Pwede bang i-roll out natin? That's nothing to do with the heart problem o hindi pa rin unless na mayroon kayong i-recommend na tests. Like for example, lab test kanina, mayroon ECG and you mentioned chest x-ray. Bakit may chest x-ray? Di ba yung chest x-ray sa lung po yun? Doc, explain nyo nga. Kasi, teka muna, yung nararamdaman, yung mga binanggit ni Doc, abay, pagka minsan nararamdaman natin yan, di ba po? Doc, sige nga po. Go. Sagutin ko po muna yung tanong nyo. Yung sa paninikmura po, tama po yung isang ibang pasyente, iniinuman na antacid o kaya yung mga esomeprazole o meprazole, pinain ng kapitbahay, nawawala. Na minsan Opo. kasi ang heart problem, on and off yung pain, na tiyempohan na pag nawala po yun yung nakainom na po silang gamot, akala nila doon na-relieve. Ngayon po, kailangan consider natin yung edad din ng pasyente. Pag yan, nasa edad na yung mga sinabi ko edad kanina, 40 pataas sa lalaki, 40 pataas sa babae, 35 pataas pag lalaki, mag-isip-isip po tayo na baka sa puso po yan. Kasi kung mga bata naman yung 20 years old, hindi naman po yan ataking sa puso o sisikmurahin dahil sa puso. Yung sagot po, yung sa ECG naman, sagot ko po doon, tama po kayo, pa-ECG natin, kasi po doon makikita natin kung meron tayong makikita doon na findings na pwede magsabi na nagkukulang na po ng blood supply yung puso. O may mga karambara na po sa ugat ng puso o sa impulse ng puso. Ngayon yung iba sinasabi, bakit chest x-ray? Ano nga naman ang problema? Ba't kailangan po natin Chest chest x-ray. x-ray? Kasi po doon sa chest x-ray, actually po maraming nakikita dyan. Una, yung puso namin, makikita natin kung malaki. Kung malaki yan yung, kasi minsan wala pang simptomas, wala pang pamamanas ng leg, ng binte, pero malaki na yung puso, lumalaki na. At kasama doon sa paglaki ng puso, makikita mo yung ugat, nagbabago pong itsura ng ugat doon sa puso. Okay? Sa mga bata naman, importante yung x-ray kasi nakikita namin, ang common sa bata kasi, congenital heart disease. So makikita namin yung pattern po ng ugat, yung artery po, yung kung saan dumadalo yung may oxygenated blood. Doon po sa makikita namin shadow nun sa puso, sa mga bata. So, importante po lagi may x-ray. Kasama po yun. Okay, so both yung paside at saka yung para po, yung PAV na tinatawag. Importante po yun kasi doon po makikita rin namin kaagad kung aside from malaking ugat nga po, kung humihina po ang puso, more or less, na-estimate namin base po doon sa vasculature o doon sa pattern po ng ugat na nakikita namin. Okay. Attorney Dot, napaka-importante itong sinasabi ni Doc Evie. Naku po. I know. Naku. Oo. Parang ulcer lang pala yan. Sasabihin niyo, ayan, ako po, hindi po pwede Dapat ma-check up ng doktor yan. Okay, Attorney Dot, tama yung sinasabi mo. O, balik ko sa inyo, Attorney, para Oo. dun sa mga iba pang katanungan. Thank you po. Yes, Miss Annie, eto napaka-importanting tanong and I'm very sure yung mga nanonood po sa atin ngayon ay gusto nilang malaman ang sagot dito. Ano po ba, Dok, ang mga lifestyle factors na nagpapataas po ng risk ng heart disease kahit na bata pa? Sige po. Una po, yung wala kang exercise, yung lagi ka rin nakaupo. Importante po ang exercise para sa isang tao. Kailangan po may movement tayo. Parang kinakain natin, lalo na yung mga bata, may kumain ng mga matataba. So, nababurn po natin na gagamit po natin. So, puno po yun, exercise. Pangalawa, walang naniniwala sa doktor nito, pero yung paninigarilyo, yan po, risk factor po yun. Sinisira po niyan yung blood vessels po natin. Hindi lang blood vessels, marami pong sinisira yan. Pati yung baga, yung baga po, sinisira po ng paninigarilyo. Okay? Yung iba nga, pinalit vape, over smoking. Itandaan yung vape chemicals din yan. Wala pang wala pang tapos na kung yung talagang maging effect ng chemicals diretso doon sa bagang
isa inihihitan natin pati sa mga ugat natin. So pangatlo po lifestyle, yung diet. Di ho ba ang sarap-sarap? Kaya mataas na po incidence ng heart disease ngayon. Westernized na yung pagkain po natin Kasi lahat na nagmamadali, lahat na po nag-aano. So si prito tayo, prito, yung hamburger, mga chicken nuggets po, papiprito na lang natin, burger, lahat po yung mantika na po. Bihira na po yung nagbabaon. Siguro isa na lang ako sa nagbabaon ng gulay at saka nung ko naman yung luto sa bahay. Pero minsan din po, alam ko naman nakakasawa din po. Umu-order din naman ako sa labas. Paminsan-minsan. Minsan-minsan po. Thank you, Barbie. Order ako, pero Oo. Nakakatawa si minsan-minsan Doc. po. Kasi nakasawa din yung... Oo. Pero masarap po yung gulay, di po ba? Ngayon po, yung pong isa pang stress. Yung masyado tayo nagpapapekto sa stress. Opo, napakahirap sabihin na huwag ka magpapekto sa stress. Lalo na pa pag pagka-impacto yung kasama nyo sa trabaho, hindi ho ba? Mahirap po yun. Grabe Sorry naman po. ang description. Hindi, meron talaga po, di ba? May mga impacto talaga sa trabaho na nananahimik ka, bunibuisit ka talaga sa buhay. Huwag nyo na lang pansinin, iwasan nyo na lang po. Siguro, Oo. the best way, Nakakatawa ako si ginagawa Doc. ko, Tama. kalmado na lang po ako sumasagot sa kanila. Pag may mga ganun po, kahit saan po may ganun po talaga, pag-aralan na po, dasalan na lang natin sila. Kasi minsan talaga pong nakakapin yung stress na yun, alam mo, ikaw ang nagagalit, yung pressure nun sa ugat mo, tsaka minsan bigla ka na ng stroke, pumutok na pala yung ugat mo sa ulo, yung pala may nag-aamba kang Correct. aneurysm mo. Dahil sa kaka-stress mo, sa galit mo, pumutok yun. At saka, yung blood pressure po natin tumataas ang stress. So yung ugat po natin nagagasgas kada tapo ng dugo ng puso. So ano pa ba yung sabi ko? Diet, modifiable diet, exercise, smoking, and then yung family history kasi hindi naman natin pwedeng itakwil yung kamag-anak natin para mabawasan tayo ng risk for sakit sa puso So hindi naman natin, gusto na natin silang takwil, hindi natin sila matakwil, di ba? So nandun na po yun. Yun na lang pong concentrate tayo dun sa pinaka-diet exercise, yung pong stress, concentrate po tayo dun. Yung blood pressure po, modifiable yan. Pag tumataas na po ang blood pressure nyo, abay, magtanong na po kayo sa doktor. Minsan kasi, ang dumarating sa akin pasyente, sabi daw ng kapitbahay nila, yung 160 na 150 na over 90 yung blood pressure, tama daw po yun para sa edad niya na 60. Ay, mali po yun. Hindi po yun Alam ang mo, tama. Attorney Dot, mabuti Ang na top babanggit normal ni din Doc po natin Eva. is Naririnig ko din po yun. Doc 130 Eva, over tama. 80. O, sige. Hindi kasi maraming tayong kapitbahay o kachika na frustrated doctor po lahat. Ang hilig-hilig po pakailaman yung symptoms. Tapos pag may nangyari doon sa pasyente, tiklop naman sila, tahimik. Ayan. Oo. Ito na yung tanong ko Ang kay Doc. sisisihin ng kulam. Oh. Ang sarap pala itong kahuntahan. Naku. Hindi. Doc Eva, Attorney Dot, Nakakatawa quickly si lang Doc. to. Tapos Oo. ipapasa ko sa inyo, Yes. Attorney Dot. Ano ang Yes. recommended tests for early detection ng heart disease? A while ago, meron kang binanggit dyan, may mga pwedeng ECG, then chest x-ray. Apart from that, baka mayroon pa kayong gustong idagdag. Go ahead po, Attorney Dot. Hang on for a Yung while at cholesterol ipapasa po, ko po sa pacheck inyo. nyo. Thank you. Okay. Yung cholesterol po, ipapacheck natin, blood cholesterol level, blood sugar level. Kailangan po pinapacheck natin yan. Yung kidney function test po. Kasi minsan, may problema na pala sa kidney and that's what's causing the high blood pressure or the other way around. Our blood pressure is too high or our diabetes is the sugar is too high na hindi na po natin, nasisira na po natin yung kidney natin. Yun po. Aside from that, we should also check yung iba yung mga CBC po, chine-check natin. Yun po, meron kasi nag-chest pain, yung mga sobrang lapot po ng dugo. Meron pong mga ganun Tapos po, yung basic natin, at least echo, kung may pera yung pasyente, pa-echo nyo na po. Okay, lahat- Yun po, mga okay. screening po yan. Fasting blood sugar, screening po yan. Okay. So, Attorney Dot, at least mayroon po kayong dagdag kaalaman dito sa binanggit ni Doc Eva. Thank you for that, Doc Eva. Attorney Dot, please, your question. Thank you.
Okay. Yes, Miss Annie. Well, actually, yung gusto ko sana itanong na nasagot na ni Doc no? Yung kailangan talaga magpa-check at saka kailangan magpa-test. But ang gusto ko sanang balikan, Doc, yung sinabi po ninyo na diet, yung pagkain talaga has a very big effect on whether you will have a healthy heart or not. So ano po ba ang masasuggest po ninyo na pagkain na dapat iwasan at saka pagkain na dapat kainin? Go ahead po, Doc. Okay. Meron po nagda-download yan sa yung diet na ideal po, yung sa plato, na malaking portion po doon, berde. Ibig sabihin po, gulay. I think half a gulay at prutas. Okay? More leafy vegetables. Okay. And then protein po, merong small portion po ng protein. So kailangan naman natin kasi ng protein eh. Pero kung gusto niyo po talaga ng healthy protein, go for the fishes po. Yung po mga isda. Okay. Siyempre, hindi naman lahat Okay. makakain ng salmon at hindi lahat makakain ng mga blue marlin tuna. I-try niyo po yung mga tilapia. Healthy naman po yung mga yan. Tilapia, golonggong, pampano, lapla, bangus. Yan po, mga healthy naman po yan. Na alternative ng protein natin. Sa manok po, okay po ang manok. Wala pong cholesterol niyan. Kaya lang, ang problema lang po sa manok, ang gusto ng mga tao yung balat. Kasi yun naman talaga pinakamasarap, lalo na pag prito. Okay? So, yun po. And then little portion po siguro, protein and carbohydrates. Yung carbohydrates, konti lang po dapat talaga ang portion ng kanin. But since Pinoy tayo, sanay tayo, lalo na doon sa iba na pambusog po nila yung kanin. Kasi po, sa hirap ng buhay Yeah. yun, di ba? Minsan kulang po yung ulam. So, ang ginagawa po, dinadamihan po ng kanin. Tapos, ang hirap din naman kasi i-modify na. Siguro okay na madami ang kanin. Damihan nyo rin yung kangkong o kaya yung, alam niyo yung pechay. Ako ginagawa ko sa pechay, pinapaslice ko, ginigisa ko po yun sa bawang at saka yung konting siling na buyo. Ang sarap po nun. Ayun, di kahit marami kayo nakain kanin, marami din kayo nakain pechay. Gagayahin ko yun, Balance Doc. na po ng konti. Okay. Pero Okay. po yung mga kangkong po, di ba Gagayahin masarap ako. yung pag yung parang inadobong kangkong o kaya yung pong marami pa po yung kasi Okay. broccoli, gulay na social yung broccoli, wag na yan. Pero kung may pera ka, okay, di po ang broccoli source of protein. Opo. Okay. Hindi ba napakamahal Okay. ng broccoli ngayon? Gagayahin ko yan. Gagayahin ko yan. There you go. natuto ko Yung doon. pechay. Tsaka Okay. isi-share ko ito lahat sa aming cook para alam niya kung ano yung mga bibilhin niya, anong iluluto niya. Thank you very much, Doc. Talagang napaka helpful ng lahat ng sinabi po niyo. Miss Annie? Thank you very much. Attorney Dot, ito ang gusto ko i-dagdag na tanong kay Doc Eva. May paraan ba para ma-reverse ang early stages ng heart disease? Sige nga, Doc. Anong sagot mo natin doon? Sa high blood po, isa-isayin po natin pag congenital po, baka mahirapan tayong i-reverse yan o yung tinatawag nating rheumatic o yung mga valvular heart disease. Progression po ang gagawin natin dyan. Regular check-up and tamang gamot po bibigay. With regards naman po to high blood, it's lifestyle modification. At kung bata-bata pa exercise, may mangilan-ngilan po akong batang pasyente na na-pull out ko po sa gamot because grabe din naman yung lifestyle po nila. Yung pinago nila, yung exercise nila, yung pong nila ng pagkain na hindi na maalat. Ang Pinoy maalat magtimple eh. So yung pong That's ganon, opo, hindi kaya na ibang bansa ang ginagamit nila herbs. Tayo po asin. So yung po, lifestyle modification diet. Yung sa CAD po, meron po kami, yung diet din po, diabetes, more of diet po. Yun po, yung CAD, yung coronary artery disease, yung bara-bara po sa puso. At saka yung iba po, meron na kasi kung nakita, merong study kasi sa isang gamot na yung isang study na pag iniinom nyo daw lagi yung mga statin, specifically yung sinike doon sa study na yun is rosuvastatin, nagkakaroon ng reversal po ng plaque growth or progression, yun yung bara sa puso. At yun po, nakita ko ng personal sa isang pasyente ko na after ilang years, 12 years siya nakaganon, nagkataon ng opera, pina-angio ko,
true enough, abay, nawala yung bara. Nagulat po kami, pero meron talaga siyang record na may bara siya dun. Gulat na gulat nga po yung bagong gumawa kasi in-endorse ko sa ganun. So, mukhang tama na po yung pag-aaral nila na pag yung pong gamot, maintain yung statin po na tinatawag, yung iba nag-maintain naman talaga nun na for a long time, umuurong po daw po yung bara. This plaque regression po. May study pong ganun. Okay? Ayan, okay. So yun po, Thank yung you for mga that. ways pero importante yung diet and exercise talaga. Okay. Yung binanggit nyo yan, binabanggit nyo po na mayroon study na nangyari ganyan, yung naging dahilan. Malaking impormasyon din yan, Attorney Dot, kasi makakatulong yan. Ayaw natin na may bara yung puso. Okay. Attorney, tuloy natin. Ano pa yung gusto Yes. nyong itanong kay Doc Evie? Habol po tayo, Attorney Dot. Yes, Miss Annie. Actually, unfortunately, wala na tayong time. So we have to go to our last question. But of course, we want Doc Eva to be back kasi ang galing niya, masaya siyang kausap, very lively. Oo, pero at the same time, marami That's kang correct. natututunan, di ba? Yes. So Doc, po, for the last question po, ano po ang message po ninyo sa mga taong nanonood po sa atin ngayon as regards taking care of your heart, especially since this is the month of the heart, di ba? That's right. Valentine's month. Sige po, Doc. O unang-una po yung pinayo po ni attorney kanina. Pag may nararamdaman kayo, go consult a doctor. Number 1 yun. Ngayon pag okay naman kahit pinayon ko lifestyle changes, abay sundin nyo na po yun. Kung sinasamang exercise kayo, marami kayo sa atin busy na sa trabaho eh. At talaga ang dami ng kainan ngayon eh, dyan lang sa may Bandar Center. Tiga dyan kasi ako na nagtatrabaho. So ang dami talagang kainan, ang sasarap po talaga. So kung pwede nating iwasan yung mga o kung magagano man tayo, magkakain tayo ng ganun, make sure na babawian natin or mag-exercise po tayo. At pangatlo po, pag may nararamdaman na po, ito importante ito tingin ko kasi marami po kayong pakailan merong kapitbahay na sasabihan kayo, naku, ganyan yan. Worse, sasabihin nakulam kayo, naku, wag po kayo naniniwala dun. Kasi kung totoo yung kulam, nauna na po yung mga politiko nating korap na kinulam po ng mga mambabarang at mangkulam po. Kung meron po dapat unahin, hindi ho ba? Kung may nararamdaman po na po sa doktor, hindi kasi totoo yung attorney. Ay, napaglalaroan daw po ito, natitigang kasi. Kaya nagkakaganyan, yung namamanas ang binte. Meron na palang DPT. Napag-initan daw ng ay kung totoo yun, di sana inunan. Sa dami po ng korap na opisyal natin, dapat po, inuna na yun. Kung totoo po yun, di ho ba? Ano kaya? Sumunod po. Alam mo, Doc, isang araw, bibigyan ka. Alam mo, nakakahanga itong doktor na to Alam mo, maganda yan nare-release niya yung sama ng loob niya nakakatulong yan para maging kasundo. healthy yung heart ni Doc. Okay. Kasundo natin Nalata si po Doc. ba? Kasundo. Opo. Pero, hindi niyo lang po feeling is kami mutual, Doc. narinig ngayon. Feeling is mutual, Attorney ganyan Dot. Ganyan din po kami ni Miss Annie. Po, tuwing meron po kaming show, sinasabi po namin yan. Kaya yung mga politiko na yan, kaya sumasakit ang mga puso namin dahil sa inyo Pwede ba magbago na kayo? Utang na loob. Diyos ko naman. Ayan, ako, pasensya na po Baka yung puso ko naman ngayon ang tamaan. Ay, nako, talaga naman, Doc. Ano ba gagawin natin, Doc? Parang walang nangyari. Alam nyo, nakakainis. Minsan nakikita ko sa Facebook, eto na naman sila. Parang walang nangyari. Yung mga asawa nila, parang walang nangyari. Anyway, Wala pong wala na po kadala-dala, tayong no? oras. Opo. Doc, Alam wala mo- na po tayong oras. But, yes, Hindi Miss na ako Annie. makasabay sa inyo. Alam mo, nararamdaman ko mula doon sa pagiging... akala ko si Doc, ganun lang siya. Pero punong-puno siya ng... kargado siya, maraming salamat, Yes. Doc. Nabibigyan kayo namin ng Oo. pagkakataon na ma-release ito. maraming Opo. salamat. Naku. Attorney Dot, ikaw Sige, din, Doc. Opo, Doc. Ayan, hindi ka rin Oo, makontrol sa yan. bagay na yan. Naku. Totoo po naman, mga kasambahay. Yes, At oo. Pero sabi nga, sa usaping ito, sabi nga talagang ni Doc, napakahirap. sabi nga ni Doc, let's avoid stress. So ipagdasal na lang po natin sila. Doc, we really enjoyed our time with you. So again, thank you very much from the bottom of our hearts for guesting
in our show this afternoon, and we hope to see you very, very soon again. Dr. Edgardo Eba, of course, is the internal medicine cardiologist of the Fe del Mundo Medical Center, who is our guest this afternoon. Maraming salamat po, Dr. Eba. If you liked or learned from this video, please click subscribe.